Sa Ozark, Missouri, tila perpekto ang buhay ng pamilya Owens. Si Rian Owens, isang mapagmahal na ina ng dalawa niyang anak at isang tipikal na may bahay. Habang ang kanyang asawang si Theodore ang kumakayod upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Tila maayos ang kanilang buhay at pagsasama, ngunit sa likod ng nakikita ng publiko ay may mga lihim na si Rian lamang ang nakakaalam. Hindi alam ni Theodore na si Rian ay matagal nang may mga lihim na relasyon. Naghahanap ng aliw sa piling ng ibang mga lalaki na hindi nito mahanap sa asawa. Sa paglipas ng mga taon, naging mas madalas at risky ang mga pakikipagtagpo ni Rian. Nakikipagkita sa mga kalaguyo sa mga motel, pribadong parties at maging sa kanilang bahay kapag wala si Theodore. Sa kabila ng pagiging maingat, tila nasisiyahan si Rian sa thrill ng kanyang mga tagong relasyon na nakalimutan nitong maaari siyang mahuli ng kanyang asawa. Isang gabi noong Mayo 2015, dumating si Theodore ng mas maaga kaysa sa oras ng kanyang pag-uwi. Dahil sa trangkaso, nagpasya siyang ipagpaliban na lamang ang trabaho upang makapagpahinga at maasikaso ng kanyang asawa. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng bahay. Iniiwasang magising ang mga bata. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napansin niyang kakaiba ang katahimikan sa bahay. Tanging may hinang kaluskos at langit-ngit mula sa kwarto sa itaas ang kanyang naririnig. Habang paakyat ng hagdan, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Theodore. Hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng kaba. Pagdating niya sa itaas, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kanilang kwarto. Nakasindi ang lampshade at dinig ang mahinang mga tunog na noon ay nagbigay sa kanya ng masamang hinala. Bahagya niyang itinulak ang pinto at sumilip. Ang nakita niya ay nagpagitla at nagpalamig sa kanyang kalamnan. Doon, sa kanilang kama, nakita niya si Rian nakikipagtalik sa ibang lalaki. Sandaling hindi makagalaw si Theodore, nakatayo siya sa pintuan. Parang bumagsak ang buong mundo sa kanyang balikat. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang mga anak, ay nagtataksil sa kanya sa pinaka masakit na paraan. Sa mismong bahay na kanyang itinayo kasabay ng pamilyang kanyang binuo. Nakita ni Rian ang asawa na nakatayo sa pinto. Namutla ang kanyang muka at napasigaw. Agad niyang itinulak ang lalaki sa pagkabigla. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas mula sa kanyang bibig. Walang sinabi si Theodore. Umikot lang siya at naglakad palabas ng kwarto. Tinawag siya ni Rian pero hindi siya tumigil. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang tanging naisip niya ay kailangan niyang makaalis sa bahay. Pakiramdam niya ay manhid ang buo niyang katawan habang bumababa siya ng hagdan at hindi niya naramdaman ang malamig na hangin ng gabing yun. Patuloy siyang naglakad. Sinusubukang takasan ang mga imaheng nakatatak na sa kanyang isipan. Pero kahit gaano kalayo ang kanyang nilakad, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksenang natunghayan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng galit at pagkalito. Hindi makatulog si Theodore. Hindi makakain at hindi rin niya kinikibo ang kanyang asawa. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagtataksil nito. Pinilit niyang intindihin ang nangyari. Nagsimula niyang i-check ang cellphone ni Rian, binubusisi ang mga email at iniimbestigahan ang bawat bahagi ng buhay ng asawa na ngayon ay tila hindi niya nalubusang kilala. Ang natuklasan niya ay mas masakit kaysa sa kanyang inakala. Matagal nang may lihim na buhay si Rian. Hindi lang isang lalaki, kundi marami. Matagal nang nangyayari ang mga relasyon na ito ng lingid sa kanya. Bawat piraso ng ebidensyang kanyang natagpuan ay parang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Bawat text messages, email at mga pagtatagpo ay nabunyag sa kanyang
kamalayan. Habang siya ay nagkakandakuba sa pagkayod, ay nagpapakasasa ang kanyang asawa sa piling ng iba. Hindi niya matanggal sa isip kung paano siyang nagawang pagtaksilan ng asawa. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang naging pagkukulang niya. Nilamon siya ng kanyang pagdaramdam. Hindi siya makatulog, nawalan ng ganang kumain. Hindi na rin makapag-focus sa kanyang trabaho. Naisip niya na tanging paghihiganti lamang ang papawi sa sakit ng pagdurusa na kanyang tinatamasa. Hindi niya mapapalampas ang ginawang kataksilan sa kanya. Sinimulan ni Theodore na planuhin ang kanyang mga hakbang. Gusto niyang harapin ang mga kalaguyo ni Rian at parusahan sila sa pagsira ng kanyang marriage. Pinag-isipan niya kung paano niya pipilitin ang mga ito na ikwento ang bawat detalye ng kanilang mga relasyon. Kung paano niya ipapadama sa kanila ang sakit na naramdaman niya. Hulyo 2015 nang matuklasan niya ang pangalan ng isa sa mga kalaguyo ni Rian, isang lokal na instructor na nagngangalang Jacob. Matapos sundan ang routine ni Jacob ng ilang araw, alam ni Theodore kung saan siya matatagpuan. Nang gabing yon, nagpark si Theodore malapit sa apartment ni Jacob, nag-aabang sa dilim para sa kanyang pag-uwi. Tahimik ang kalye at ang dilim ng paligid ay kasing dilim ng damdamin ni Theodore. Nang dumating si Jacob, bumilis ang tibok ng puso ni Theodore. Walang ideya ang lalaki na may nakaabang pala sa kanya. Habang naglalakad ito patungo sa entrance ng apartment building, lumabas si Theodore mula sa dilim. Nagulat si Jacob sa pagdating ni Theodore, ngunit bago siya makapagsalita, kinumpronta siya ni Theodore at pinilit itong sabihin ang detalye ng kanyang relasyon kay Rian. Nagulat si Jacob, naguluhan at nagtangkang depensahan ang sarili. Ngunit hindi nakikinig si Theodore. Mabilis na nag-escalate ang sitwasyon at nang subukang lumayo ni Jacob, tuluyang nagalit si Theodore. Agad niyang kinuha ang isang mahabang tela na dala at inikot ito sa liig ng lalaki. Hinigpitan ito ni Theodore. Ang galit na matagal nang naipon kay Theodore ay sumabog habang hinihigpitan niya ang pagkakahawak. Binaliwala ang desperadong pagpalag ni Jacob. Lalo pang humigpit ang pagkakahawak ni Theodore. Nararamdaman niya ang pagpalag ni Jacob pero hindi siya tumigil. Ibinuhos niya sa lalaki ang kanyang mga frustrations. Ginawa yun ni Theodore hanggang sa tuluyang bumigay ang katawan ni Jacob sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang niluwagan ni Theodore ang tela ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang awa. Malamig ang kanyang emosyon. At mas naging maluwag ang kanyang pakiramdam na kanyang inaasahan. Sa unang pagkakataon sa mga nagdaang buwan, naramdaman niyang makapangyarihan siya. Napagpasyahan niyang hindi sapat ang nangyaring yun at kailangang magbayad ang lahat ng taong nanloko sa kanya at nakipagrelasyon sa kanyang asawa. Sa sumunod na mga linggo, tinugis ni Theodore ang isa pang lalaki na naging karelasyon ni Rian. Katulad ng ginawa niya kay Jacob, ay winakasan niya rin ang buhay nito sa sarili niyang mga kamay. Nawala ng control sa kanyang sarili si Theodore at tila wala siya sa sariling katinoan. Noong ika-25 ng Hulyo 2015, 5 araw matapos ang ginawa ni Theodore, natagpuan ng isang kapitbahay ang katawan ni Jacob. Ilang araw nang hindi nakikita ng kapitbahay si Jacob na lumalabas para sa kanyang morning routines at trabaho. Sa pag-aalala, sinubukan niyang kumatok sa pinto, ngunit walang sumagot. Nang makitang hindi nakalak ang pinto, pumasok siya sa apartment at natuklasan ang katawan ni Jacob. Agad na dumating ang mga pulis at sinuri ang lugar ng krimen. Pero kakaunti ang ebidensya. Malinis ang apartment ni Jacob. Walang senyales ng pakikipaglaban. Naging palaisipan sa mga detective ang pangyayari. Walang malinaw na motibo o suspect. 2 araw pagkatapos noong 27 ng Hulyo 2015, natagpuan ang isa pang bangkay ng isang local businessman sa kanyang inuupahang hotel. Natagpuan siya ng staff nang hindi siya nag-check out sa takdang oras. Ang kanyang katawan ay nasa kama,
May malinaw na senyales ng marahas na pakikipaglaban. May mga pasa at sugat at halatang brutal ang pagpaslang. Muling dumating ang mga pulis. Iba ang crime scene na ito. May mga senyales ng panlalaban pero wala pa ring malinaw na ebidensyang nagtuturo sa salarin. Nakahanap ang mga pulis ng mga fibers at buhok pero hindi sapat ang mga yon para makilala ang salarin. Walang mga saksi at surveillance footage kaya't naging mahirap ang investigasyon. Nagsimulang maghinala ang mga pulis na magkaugnay ang dalawang kaso. Parehong lalaki ang mga biktima at kapwa pareho rin ang edad. Sinimulan ng mga detective na hanapin ang ugnayan ng dalawang lalaki. Sinisilip ang kanilang mga background para makahanap ng koneksyon. Sa wakas, natuklasan nila ang isang link ng busisiin ng mga nagdaang conversations sa cellphone ng mga biktima. Pareho silang nakikipag-usap kay Rian Owens. Si Jacob ay naging kalaguyan ni Rian ng ilang buwan at ang negosyante naman ay halos 1 taon ng karelasyon ni Rian. Ang koneksyong ito ay nagdulot ng mas malalim na pagsilip sa buhay ni Rian at ang kanyang asawang si Theodore. Sa investigasyon, sinabi ni Rian na wala siyang alam at iginiit niyang tinapos na niya ang kanyang mga relasyon at sinusubukang ayusin ang pagsasama nila ng kanyang asawang si Theodore. Mukhang kapanipaniwala ang kanyang kwento at walang ebidensya na magpapatunay na kaya niyang gawin ang krimen. Pagkatapos nito, ibinaling ng mga detective ang kanilang atensyon kay Theodore. Nagpanggap itong walang alam sa insidente. Ang kanyang mga alibi para sa mga gabi ng pagpatay ay napatunayang totoo at walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa mga krimen. Walang sapat na ebidensya kaya pansamantalang nahinto ang investigasyon bagamat hindi tinanggal ang mag-asawa sa posibleng identity ng suspect. May mga hinala ang mga detective pero wala silang konkretong pruweba. Patuloy nilang binantayan sina Theodore at Rian, umaasang makahanap ng breakthrough sa kaso. Pagsapit ng Pebrero 2016, halos nawawala na ang katinuan ni Theodore. Ang guilt at galit na nagtulak sa kanya sa mga nagdaang linggo ay unti-unting nilalamon siya mula sa loob. Nakapatay na siya ng mga tao at ang dilim sa loob niya ay lalo pang lumalaki. Ngunit may natitira pang isang lalaki. Isang tao pa na naging bahagi ng lihim na buhay ni Rian. At hindi ito basta fling lang. Siya ay isang mayamang real estate agent at mahigit 1 taon na silang magkarelasyon ni Rian. Patunay na ito ang lalaking dahilan ng unang pagtataksil ng asawa. Malalim ang kanilang naging ugnayan ng kanyang asawa at may balak pa ang mga ito na magsama sa hinaharap. Siya ang nakita ni Theodore bilang ugat ng lahat ng kanyang paghihirap. Isang gabi, nagdesisyon si Theodore na tapusin na ang sinimulan niya. Sinundan niya ang lalaki sa syudad kung saan ito nakatira. Ang lalaki, walang kamalay-malay sa panganib, ay nagmaneho papunta sa isang liblib na lugar sa labas ng bayan. Isang lugar na madalas niyang puntahan para mag-isip. Pinanood siya ni Theodore mula sa malayo. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang bumaba ang lalaki sa kanyang sasakyan, lumapit si Theodore. Mabigat ang bawat akbang dahil sa kanyang balak na gawin. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at nanginginig ang kanyang mga kamay. Pero determinado siya. Narating na niya ang puntong yon at wala nang atrasan. Habang papalapit siya, naging mahirap ang kanyang paghinga at ang dilim sa paligid ay tila sumasakal sa kanya. Bago pa man niya tuluyang asultuhin ang lalaki, bigla itong bumigay. Ang lahat ng sakit at galit na nagtulak sa kanya ay biglang nawala. Nakaramdam siya ng guilt at takot sa halimaw na bumalot sa kanyang pagkatao. Sa halip na umatake, bumagsak si Theodore sa kanyang mga tuhod. Nanginginig at hindi mapigil ang sarili. Nagsimulang magsalita si Theodore. Sinabi niya sa lalaki ang lahat tungkol sa mga pakikipagrelasyon ni Rian, kung paano niya napatay si Jacob at kung paano niya nawala ang kontrol sa kanyang buhay.
Ang lalaki na litong-lito at takot ay napako sa kanyang kinatatayuan upang makinig. Alam niyang si Theodore ang asawa ng kanyang karelasyon na si Rian. Habang patuloy na nagsasalita si Theodore, nakita ng lalaki ang pagkakataon niyang makatakas. Dahan-dahan siyang umatras. Pagkatapos ay tumakbong pabalik sa kanyang sasakyan. Nanginginig at mabilis na tumatawag ng pulis. Nang dumating ang mga pulis, nakita nila si Theodore na nakaupo sa bench at tila wala sa sarili. Hindi siya lumaban nang pusasan siya at wala siyang sinabi habang dinadala siya sa istasyon ng pulis. Noong Addis ng Marso 2016, nagtungo ang mga detective sa bahay ng mga Owens upang tanungin si Rian. Sa simula nagpanggap siyang isang nagdadalamhating asawa. Nagulat sa mga ginawa ng kanyang asawa. Nang malantad na siya ang punot dulo ng lahat, ay hindi makapagsalita si Rian. Ipinabasa kay Rian ang mga na-retrieve na text messages mula sa telepono ng kanyang mga kalaguyo. Doon nakasaad ang mga katagang, "Sobrang boring niya. Hindi na ako masaya sa kanya at gusto kong mawala na siya." Gayun din ay natuklasan ang isang recent text message ni Rian sa isang anonymous na lalaki na naglalaman ng nakakagulat na detalye. Balak nitong ipapaslang ang kanyang asawa upang tuluyang sumama sa kalaguyo nitong real estate agent. Ang itinakdang araw ng pag-atake kay Theodore ay 15 ng Marso 2016, ngunit dahil naaresto na si Theodore ng pulisya ay hindi na natuloy pa ang pagpapaslang ni Rian sa kanyang asawa. Noong 12 ng Marso 2016, sinampahan si Theodore ng 2 kaso ng pagpaslang. Iginiit ng abogado ni Theodore na wala siya sa sariling pag-iisip nang ginawa niya ang krimen bunsod ng emotional distress na dala ng kanyang nawasak na relasyon sa asawa. Samantala, si Rian ay sinampahan ng kaso dahil sa kanyang tangkang pagpapapatay sa kanyang asawa. Bagamat malinaw ang pakikiapid ni Rian ay walang kaso at parusa na maaaring ipataw sa kanya sa korte ng US dahil hindi ito ay tinuturing na krimen bagkus ay grounds lamang para sa diborsyo at pag-alis ng kustodiya ng korte sa kanyang pangangalaga sa kanyang mga anak. Naging maugong ang balitang ito na nagpagulat sa kanilang komunidad. Ang mag-asawang tila walang kinakaharap na problema sa kanilang pagsasama ngayon ay nasa sitwasyong hindi inaasahan ni naman. Ginamit ng prosekusyon ang circumstantial at forensic evidences upang maiugnay si Theodore sa bawat crime scene, mga fingerprint, DNA at iba pang bakas. Ipinakita kung paano maingat na pinlano at isinagawa ni Theodore ang bawat pagpatay. Ang lalaki naging kalaguyo ni Rian ay tumayo rin sa witness stand upang patunayan ang kanyang naging kaugnayan kay Rian. Gayunpaman, hindi nito alam ang pagtatangka nitong ipapaslang ang asawa. Sa huli, napatunayang guilty si Theodore sa lahat ng kaso, bagaman naniniwala ang mga miyembro ng jury na ang pagtataksil ng asawa ang nagtulak sa kanyang gawin yun. Naniniwala rin silang wala sa kanyang mga kamay ang karapatan upang kumitil ng buhay. Siya ay hinatulan ng hindi bababa sa 40 taon ng pagkakabilanggo. Napatunayan ding guilty si Rian at hinatulan ng 12 taon ng pagkakakulong. Sinabi rin ng hukom na bagaman hindi siya ang pumatay, ang kanyang mga aksyon ang direktang nagtulak sa pagkamatay ng kanyang mga kalaguyo. Naiwang walang emosyon si Theodore na tila tanggap na ang parusang ipinataw sa kanya. Sa naging hatol naman kay Rian ay labis ang kanyang pagtangis at pagiging hysterical. Hindi niya matanggap na ang masaya at lihim na buhay na tinatamasa niya ay magwawakas at magdadala sa kanya sa likod ng mga rehas. Ang kasong ito ay napakabigat. Bagamat naging tapat si Theodore sa kanyang asawa, ay nagawa siya nitong lokohin na nagtulak sa kanya upang gawin ang bagay na hindi katanggap-tanggap. Naway paalalahanan tayo ng kasong ito na walang lihim na hindi mabubunyag at lahat ng ating aksyon ay may kaakibat na kapalit, mabuti man o masama. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video,
Maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.